beloved Boss Mike Cervera. Oh, pakinggan nyo to. Matindi to mga kababayan ha. Meron pala mga kababayan. Meron palang binabalak ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika na magpatayo ng mga pagawaan ng mga sandata dito sa Pilipinas. Grabe to mga kababayan ha. Meron palang pinaplano. Oo, na pagawaan ng mga sandata, pandigma dito sa Pilipinas mga kababayan. Eto na, alamin natin. Pasok! Ng mga mangingisda ang balak ng Amerika na magtayo ng paggawaan ng mga bala at pampasabog sa Subic Bay. Nako, ayan na. Sila kabuhayan at seguridad ang masasapol niyan. Nasa frontline ng balitang ito, si Brian Castillo. Isang malaking hakbang militar ang isinusulong ngayon ng US Congress. Ang pagtatayo ng pasilidad para sa produksyon at imbakan ng mga bala Nako! sa dating US Naval Base sa Subic Bay. Nako! Tugon yan sa kakulangan ng ammunition hub sa Indo-Pacific. Naku, maghihigpit na naman sa Subic niyan mga kababayan, ano? Oh, sa mga gustong mamasyal na Subic, sabihin nyo sa akin ha. Kasi nag-i-Spider-Man na yung nakatira doon sa bahay ko ron. Naku mga kababayan ko, eto na. Maghihigpit na doon kaya habang maaga pa. Kung gusto nyong mamasyal dyan, pumunta na kayo. Mga kababayan, eto na. Grabe, pagawaan na ng mga kagamitan, bala at kung ano-ano pa na pandigma mga kababayan. Etong sinusulong ngayon ng Kongreso sa USA kay Uncle Sam. Diba? Oh, yan po mga kababayan. Nako, maganda sana ito kaya lang may mga tumututol. Oh. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at ang pagpe-flex ng China ng kanilang lakas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Nako! Base sa artikulo sa website ng US Naval Institute o USNI. Target ng proyekto na gawing forward base ang Subic para sa Nako! mga bala at kemikal gaya ng nitrocellulose at nitroglycerin na mga Nako! pangunahing sangkap sa pampasabog. Naku mga kababayan, bomba. Oo. Yari mga kababayan ito no. Sa palagay nyo, ano masasabi nyo rito? Kasi hahiwa-hiwalay eh. O, samot-saring mga opinyon ng mga nakita ko rito, mga kababayan. Merong sumasang-ayon, merong hindi, merong bahala na kayo. Diba? Kayo mga kababayan, sang-ayon ba kayo na gawing produksyon? Produksyon, etong mga nabanggit na mga gamit pandigma at gagawin po dyan sa loob ng Subic Bay. Opo, dyan sa SBMA, mga kababayan, ano? Kayo po, mga kababayan. Kasi ako, hindi pa talaga ako rito. Hindi ko pa alam kung aaralin pa natin to, mga kababayan. Kung ano ba talaga ang layunin, kung ano ba ang benepisyo natin, kung ano kapakinabangan ng Pilipinas dito, mga kababayan, ano? Di po ba? So, aralin nating maigi. Pero marami rin ako naririnig, mga kababayan, at nababasa, na pabor sila para daw nga dito sa ginagawang pambubuli ng China sa atin, mag-isip-isip na sila. Di ba, mga kababayan? Magagalit. Mga pro-China, sabi ni Idol. Nako, oo. Isa yan. Okay, tuloy. Kung nagkaroon ng ammunition hub sa Pilipinas, mapalalakas nito ang ating resources at kakayahan. Yan din ang layunin ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Naging si Defense Secretary Gibo Teodoro bukas sa plano ng US Congress. Bukod sa makatutulong ito, Naku, siyang ayon ng gobyerno, mga kababayan. Ano pa magagawa natin? Suportahan na lang natin. Diba? Siyempre, kung sang-ayon si Gibo, sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos, okay na ako ron. Magagalit si Lustay, Inday. Nako. sa ating depensa, magdadala rin anya ito ng dagdag na trabaho. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleyo, revenue, dito nga gagawin is Nako. welcome. Naku, mga kababayan, winelcome na. Oo. Wala na, mga kababayan. Tuloy-tuloy na to. Yun naman pala Makakapagbigay ng trabaho,
At syempre makakapag-produce din ng mga bagay na revenue para sa ating bansa, no? Naku, mga kababayan ko, ano naman problema nga naman? Baka naman yung iba minamasama lang. Syempre, alam nyo na, kapag magiging magiging maganda na imahe para kay Pangulong Bongbong, ayaw nila yan. Pero kapag sa kanila, mga kababayan, kahit sukdulang ibenta nila yung mga teritoryo natin, ipamigay ni Digong, okay lang. Diba? Lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto. No? Ang grupo Kita naman, kita nyo, magagamit din na pala natin, di na tayo aangkat. Kasi dito na mismo sa ating bansa, ang factory ng mga yan, mga kababayan, matindi. Oo. mga mangingisda na pamalakaya, mariing tinututulan ang planong magtayo ng ammunition facility sa Subic. Inilalagay daw nito sa peligro ang seguridad ng bansa at ang kabuhayan ng mga mangingisda. Yan na nga bang siguro dapat ipaliwanag at minsan nalilito yung iba nating kababayan patungkol dito. Kailangan lang dito, mga kababayan, ng isang upuan nila, ibig sabihin, at dialogo para sa mga ito na maaaring hindi nila naunawaan o hindi nila naintindihan itong mga plano at kung para saan ito at yung mga bagay-bagay na dapat nilang maunawaan, dapat ipaintindi sa kanila, mga kababayan. Di po ba? Panawagan nila sa mga mambabatas, huwag yang payagan. Sa ngayon, wala pang formal na proposal na natatanggap ang Malacanang mula sa Amerika kaugnay niyan. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at Correct. makakabuti sa taong bayan. Correct. Nagbabalik Ayun na talaga, mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos, ni Atty. Claire Castro, ay kung saan mapapabuti yung ating bansa at sa ating lahat, mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, kung ano man ang pinapala ng gobyerno, suporta tayo dyan. Di po ba? Kaya nga natin mga hinalal yung mga yan dahil alam natin na alam nila yung makakabuti para sa ating lahat, para sa bansa, mga kababayan. Kaya ang gagawin natin, sumuporta. Opo, di po ba? So ngayon, mga kababayan, nabot na tayo ng mahabang oras. Bago sana tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? So, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Sa mga hindi ko na shoutout, mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat. Ano po? Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang ating palutuntunang pinamagatang inagaw mo ang asawa ko. Di mo ba? So, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss